Narito na ang chapter 111 at sa bidyong ito ay malalaman natin kung sino ang itatalagang The Big Four ng Tempest Nation at magsisimula na ang founding festival sa chapter na to. Kaya naman simulan na natin at hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Tumawag nga ng pagpupulong si Rimuru dahil magsisimula na ang piyesta kinabukasan, subalit dahil ang main event daw na magaganap bukas ay ang battle tournament ay magtatalaga daw si Rimuru ng iilan sa kanila. Sinabi ni Rimuru na ang grupo nila Masayuki ay sasali sa battle tournament at doon ay napangiti naman si Benimaru at wika naman ni Shion ay sasali pala ang batang musmus na yun at tugon naman ni Diablo ay napaka-rude naman daw nila Masayuki kung kaya't gamitin daw nila ang tournament upang mawala na raw sa mundo ang grupo nila at doon ay nagkasundo nga sila Diablo at Shion sa gusto nilang mangyari. Nais daw ni Rimuru na may sasali sa tournament upang masukat ang lakas ni Masayuki kaya naman tinawag niya ang pangalan nila Shion, Benimaru, Diablo at Soei sapagkat alam niya daw na excited ang apat na ito. Ngunit hindi raw hinahayaan ni Rimuru ang apat na sumali sa paligsahan. Nagulat ang apat at tanong ni Benimaru ay ano raw ang ibig sabihin ng ating bida at sagot naman ni Rimuru ay hindi raw pwedeng lumaban si Soei habang binabantayan ang mga nangyayari sa loob ng Tempest na siyang sinang-ayunan naman nito. Sa isip ni Rimuru ay hindi man daw gusto ni Soei ang kanyang sinabi pero hindi naman ito nagpapakita ng pagkadismaya. Kaya naman napakainam daw talaga ni Soei bilang isang servant na kung ikukumpara kila Shion at Diablo na nadidismaya kapag hindi nasunod ang kanilang gusto. Meron daw bagong trabaho na iaatas si Rimuru kay Soei bukod sa hinahawakan nitong spy operation sa kanilang bansa dahil simula daw ngayon ay magiging head na ito ng personal intelligence team ni Rimuru na may pangalang Kurayami. Si Soei na raw ang bahalang pumili ng kanyang makakasama at makikita naman natin sa mukha nito ang saya na kanyang nararamdaman kung kaya't malaki talaga ang pagpapasalamat ito sa ating bida. Sinabi ni Rimuru na sila Shion, Benimaru at Diablo ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang mga kasama kung kaya't dahil dumalas ang paglaban nila sa ibang bansa noong nakakaraan ay bubuo daw sila ng grupo na siyang mag-handle sa mga problema tungkol sa foreign affairs. Tanong ni Benimaru ay ano raw ang ipapangalan sa kanila at makikita naman kay Shion ang kagalakan at kahit si Diablo na tahimik lamang ay makikita ang pagkasabik nito. Medyo nahihiya pa si Rimuru na banggitin ang pangalan ng grupo kung kaya't hindi na ito nagdalawang isip pa at sinabing ang kanilang magiging pangalan ay The Big Four na siyang pinakamalakas sa Tempest. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig at wika naman ni Hakuro ay kulang pa daw ng isang member ito at sagot naman ni Rimuru ay pwede raw sumali ang lahat at kung sino ang magcha-champion sa paligsahan ay siya ang magiging ikaapat na member ng The Big Four ng Tempest. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nakapili na sila ng dalawang lalahok sa paligsahan at hindi na raw makapaghintay si Rimuru sa darating na battle tournament. Kinabukasan at ito na ang araw ng founding festival at narito si Rimuru upang magbigay ng mensahe sa lahat at doon ay nagpakilala si Rimuru bilang Demon Lord at alam niya daw na medyo hirap ang mga tao na pagkatiwalaan ang salita ng isang Demon Lord. Subalit wala daw siyang masamang balak sa mga tao sapagkat gusto lamang niyang bumuo ng bansa kung saan ang mga tao at halimaw ay masaya sa araw-araw. Subalit kung magiging unfair daw ang treatment ng mga tao sa halimaw o kaya magsimula daw sila ng digmaan laban sa mga halimaw ay hindi raw sila magpapakita ng awa sa mga tao. Napalunok at pinagpapawisan ang mga nakarinig kay Rimuru pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang human form at sinabing pero hindi ibig sabihin ang pagpipilian nyo ay sumali sa akin o kalabanin ako sa digmaan at magiging masaya daw siya kung makikita ng mga tao ang kanyang gustong iparating kapag naranasan nila ngayong araw ang isang founding festival. Welcome daw sa kahit anong oras ang mga tao sa kanilang bansa dahil naghahanap din sila ng mga magiging kasama sapagkat marami pa siyang balak na gustong gawin kung kaya't simulan na raw nila ang founding festival. Pagkatapos ng mensahe ni Rimuru ay nasa kanyang isip na hindi naman niya inaasahang pagkakatiwalaan siya ng lahat ng tao at sa pag-iisip ng susunod niyang gagawin ay bigla siyang tinawag ng mga bata at naisip ni Rimuru na hindi pala niya nasabi na siya ay isang Demon Lord. Wika ni Kenya ay hindi raw siya makapaniwala na isang hari si Rimuru ng isang bansa at mas malakas daw tignan si Benimaru kung ikukumpara sa kanya at wika naman ni Alice ay hindi raw ba nakikinig sila Kenya sa sinabi ni Yuki at sagot naman ni Gale ay akala daw nila na gumagawa lamang ng analogy si Yuki sa kanyang mga sinasabi. Sagot naman ni Kenya ay para daw kasing lagi
palaging nagbibiro magsalita si Yuki at doon ay sumang-ayon naman si Ryota at hindi raw malaman ni Rimuru kung gusto raw ba ng mga bata si Yuki o pinagkakatuwaan lamang nila ang pinapakita nito. Kaya naman sinabi ni Rimuru na maaari daw silang maglibot sa buong lungsod na sobrang kinasaya naman ng mga bata. Subalit tanong ni Chloe ay hindi raw ba sasama sa kanila si Rimuru at sagot naman nito ay marami pa siyang dapat gawin na kinalungkot naman ni Chloe. Sa isip ni Rimuru ay ayaw daw niyang pabayaan ng mga bata sa maraming tao kaya maaari niya daw gawing excuse ito sa paggabay sa mga novels. Subalit biglang lumitaw si Hinata at sinabing hindi raw pwedeng gawin yun ni Rimuru na tila ba nabasa na nito ang iniisip ng ating bida. Tanong ni Hinata ano raw ba ang iniisip ni Rimuru at tanong ni Rimuru ay nabasa raw ba nito ang kanyang iniisip at sagot naman ni Hinata ay hindi naman daw niya kayang gawin ng bagay na yon pero nakikita niya daw na gustong tumakas ni Rimuru sa kanyang trabaho. Tanong ni Alice ay sino raw ba ang babaeng kausap ni Rimuru at pinakilala naman ito si Hinata sa mga bata at sa lakas daw na meron ito ay tabla ang naging resulta ng kanilang laban. Nagulat si Kenya dahil tabla daw ang naging laban ni Rimuru sa isang matanda pero hindi niya na ito natuloy pa dahil si Hinata ay tinutok ang kanyang espada kay Kenya at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito at sagot ni Kenya ang ibig sabihin niya daw ay sino raw ang magandang babaeng kausap ni Rimuru. Tanong ni Rimuru ay hindi raw ba sumobra si Hinata at sagot ni Hinata ay mas maganda raw kung turuan na ito kung paano mag-behave at tinanong si Rimuru na hindi raw ba tinuruan nito ang mga bata ng tamang pag-aasal. Humingi naman ng sorry si Rimuru at tanong naman ni Chloe ay si Hinata raw ba ang captain ng Lobelius Crusaders at wika naman ni Kenya ang ibig sabihin daw ba ni Chloe ay yung mag-aaral na nahigitan ng lakas ni Shizu sa loob lamang ng isang buwan. Wika ni Rimuru ay maaari daw bang samahan ni Hinata ang mga bata sa lungsod at kahit alam niya daw na nagbabantay sila Zoe sa paligid ay maaaring maligaw pa rin ang mga bata pero sigurado raw siyang tatanggi si Hinata dahil ayaw niya ang mga bata subalit nagulat ito sapagkat si Hinata ay pumayag sa kanyang pakiusap. Hindi naman tumanggi ang mga bata at makikita ang pagka-behave ng mga ito at wika ni Chloe ay naaalala niya raw ang kanilang teacher kay Hinata at doon ay nagulat si Rimuru dahil gaya nga ng sinabi ni Chloe ay tila ba naging Shizu si Hinata sa mga oras na yon. Wika ni Hinata ay babantayan niya daw ang mga bata pero si Rimuru na raw ang bahala kay Luminous sama at nagulat si Rimuru dahil pupunta si Luminous. Sagot naman ni Hinata ay nakita niya daw si Luminous na naghahanda ng kanyang masusuot upang hindi makilala. Ang naging reply daw kasi ni Luminous sa kanyang invitation ay kung nasa mood siyang pupunta kung kaya't hindi na raw inisip ni Rimuru na pupunta talaga ito at doon ay aalis na raw sila Hinata upang gumala. Biglang dumating si Yuki at sinabing bihira daw niyang makitang ngumiti ng ganun si Hinata at sagot naman ni Rimuru ay kung pinapanood daw sila nito mula sa malayo ay magsalita naman daw ito. Sagot naman ni Yuki ay naroon daw siya upang tawagin si Rimuru sapagkat ang mga novels ay naghihintay sa kanya at doon ay pumunta na si Rimuru kung nasaan si Rigord samantalang si Yuki ay unang pupunta sa battle arena. Sinabi ni Rigord na una silang pupunta sa kanilang concert hall at sa kanilang pagdating ay naisip ni Rimuru na sa totoo lamang daw ay hindi niya alam ang mga gagawing tugtog ng mga performer. Sa unang palabas ay isang orkestra ang kanilang ginawa na may violin at pluta at pinamumunuan naman ito na may pangalang baton. Nang unang napadpad dito sa Tempest ay hindi maganda ang pinapakita nito sa lahat ng kanyang ginagawa, subalit nagtataglay pala ito ng magandang boses kung kaya't dinala ito ni Rimuru sa kanyang banda. Sa magandang performance na pinakita nila Baton ay sobrang natuwa ang mga manonood at wika ni Rimuru ay nakuha daw nila Baton ng saktong tugtog na kanyang binigay. Wika ni Raphael Sensei ay pinili daw niya ang mga tugtog na mayroong malaking satisfaction kaya naman makikita natin na sobra talagang nasatisfied ang mga tao sa kanilang narinig. Nagulat si Rimuru dahil nasa tabi niya na pala si Yuki at wika naman ni Yuki ay sobra daw siyang fan ng tugtog na yon at sana raw ay makarinig pa siya ng mas marami. Biglang namatay ang ilaw sa loob ng concert hall at pinakita sila Shion at Shuna subalit si Rimuru ay walang idea na magsasagawa din pala ng performance ang dalawa. Piano ang gamit ni Shuna at violin naman ang kay Shion, kaya naman ang mga tao ay napapatulala sa kanilang naririnig na tunog kay Shion. Ganun na rin ang tunog na ginagawa ni Shuna na para bang sila ay naglalaban pero nagre-resulta ito ng magandang harmony sa tenga. Masaya naman si Benimaru sa kanyang naririnig at pinakita ang nakaraan kung saan sila Shuna at Shion ay nagsasanay na noong bata pa lamang tungkol sa musika.
Nang matapos ang performance ng dalawa ay hindi agad nakamove on dito si Rimuru, kung kaya't kahit gusto nitong siya ang mauunang pumalakpak ay naunahan siya ng iba at sa kanyang pagtingin ay si Luminous pala ang unang pumalakpak sa lahat. Mukhang mahilig daw si Luminous sa musika, ganun na din sila King Gazel, Almisha at Milim sapagkat sobra silang natuwa sa naging performance nila Xion at Shuna. Natuwa din ang mga Nobel sa kanilang narinig at hindi na raw mahalaga kung halimaw man ang tumutugtog sapagkat mas mahalaga daw ang resulta ng musika. Dahil sa nagpapanggap naman si Luminous bilang katulong ay tinanong niya si Arnold kung maghahanda raw ba siya ng something na magre-refresh sa kanya at kahit ayaw naman sana ni Arnold ay napa-oo na lamang ito. Wika ni Luminous kay Rimuru ay maganda raw ang kanyang narinig dahil nahigitan daw nito ang kanyang inaasahan sa ipapakita ng ating bida. Sumunod ay dinala naman ni Rigord ang mga tao sa museum kung saan nagaganap ang science presentation at pinapaliwanag ni Vesta ang full potion na nagawa ni Rimuru sa pamamagitan ng Hipokote herbs. Subalit mukhang naboboring ang mga tao sa kanyang pinapaliwanag kung kaya tinawag niya si Gabiru at pinakita naman ni Gabiru ang putol na espada at i-apply daw nila ang full potion upang maibalik ito sa dati. Hindi naniniwala ang iilang Nobels dahil gumagana lamang daw ang mga potion sa living organism. Subalit nang binuhos ni Vesta ang full potion sa putol na espada ay nagulat sila King Gazel sapagkat ang espada ay nabuong muli na parabang walang nangyari. Nakadepende raw ang epekto ng full potion kung gaano kadami ang magicules ng kanyang target at yun daw ang sekreto sa likod ng halamang Hipokote. Pinakita ni Vesta ang loob ng halamang ito at sinabing parehas lamang ito ng loob sa mga damong tumutubo lamang sa paligid ng kalsada. Subalit galit na sinabi ng isang Nobel na kagaguhan daw ang bagay na yon dahil ang halamang ito ay katumbas ng halaga ng isang hari kung kaya't paano daw nila ito kinukumpara sa isang halamang ligaw. Sagot ni Vesta ay totoo raw na kilala ang halamang ito na tumutubo lamang sa mga lugar na mayroong mataas na magicules. At wika naman ni Gabiru ay isa raw yung malaking kasinungalingan na kinagulat ng lahat. Paliwanag ni Vesta ay hindi raw special ang mga halamang ito dahil isa lamang itong regular na halaman kung saan nagkakaroon ito ng mutation, depende kung gaano kadami ang magicules sa kanyang paligid. At wika naman ni Gabiru na kapag nawala na ang magicules sa halamang ito, ay babalik na ito sa pagiging normal na halaman kung kaya't sa madaling salita, ang halamang Hipokote ay hindi naman talaga nag-e-exist. Tila nagrereklamo ang mga Nobels dito mga kaibigan dahil isa raw yun malaking discovery na hindi raw basta-basta pwedeng sabihin sa publiko lamang. Nagulat si Rimuru sa kanyang nalaman at hindi niya akalain na ganun pala ang sekreto sa halamang iyon dahil akala niya ay napakaswerte niyang nilalang na makita ito. Subalit sa madaling salita ay nagbago lamang ang anyo ng mga regular na halaman sa kuweba dahil napupuno ito ng magicules na nagmumula kay Beldora. Patuloy pa rin nagrereklamo ang mga tao at naisip ni Rimuru na dapat raw ay sinekreto na lamang nila ang bagay na yon. At sagot naman ni Raphael Sensei na hirap ang ibang bansa na mag-produce ng maramihan sa halamang ito. Ngayon ay naiintindihan na ni Rimuru kung bakit nais nila Vesta at Gabiru na i-announce ito sa madla at doon ay makikitang masaya ang dalawa sa naging resulta. Samantalang galit ang ibang Nobel sa kanilang ginawa at sinabi naman ng iba na maaari daw ba silang magtala ng kanilang researcher sa Tempest upang mag-aral na sinang-ayunan naman ng ating bida. So diyan na nagtatapos ang chapter na ito at kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag kalimutang mag-like, follow and subscribe na din kaibigan at hanggang dito na lamang. Goodbye.